Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa drug enforcement agent na bumalik sa Taipei para tapusin ang naiwang misyon 15 taon na ang nakakaraan, ngunit pagbalik niya nalaman niyang may anak na pala siyang naiwan doon. Ang pelikulang ito ay ang French and Taiwan film na ipinalabas 2024 na pinamagatang Weekend in Taipei. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa simula ng palabas, ang business Korean seafood tycoon na si Kwang Kim nahaharap sa kaso sa paglabag sa ban ng net fishing. Ang bilyonaryo ay napaka-maimpluwensyang tao at hawak ang ilegal na negosyo kagaya ng droga. Ang asawa niya na si Joey walang ibang ginagawa kundi mag-shopping at magpapakasasa sa pera ni Kwang. Nagtingin ito ng bagong sasakyang mamahalin at sinubukan kung saan hindi lang siya isang asawa ng bilyonaryo. Mahusay din ito sa pagmamaneho na tila walang takot mamatay habang ang salesman na sumama hindi na alam ang gagawin. Pagbalik nila kinuha agad ni Joey ang sasakyan matapos niya itong magustuhan. Pag-uwi ng bahay naabutan niya si Kwang na umiinom para ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa kabila ng mga problemang kinakaharap. Ngunit walang pakialam si Joey sa kanya dahil wala naman siyang maitutulong sa asawa. Nang tanungin ito ni Kwang kung bakit kailangan niya na naman ng bagong sasakyan, binili talaga ito ni Joey para sa kaarawan ng asawa bilang kanyang regalo. Dumiretso na si Joey sa kanyang silid at para na rin makita ang anak na si Raymond na tanging nagbibigay sa kanya ng pahinga. Ipinagbuntis ito ni Joey noon bago pa man pinakasalan si Kwang 15 taon na ang nakakaraan. Pinakasalan lang din ito ni Joey dahil noong mga panahon ngayon kailangan niya ng tulong, habang ang bata galit na galit kay Kwang dahil sa paglikha ng environmental pollution sa karagatan. Samantala, sa Estados Unidos isang dugo ang lalaki ang inaresto ng mga kapulisan, pero dumating ang drug enforcement na si Charlotte upang ipaalam na isa pala siyang undercover agent na nagngangalang John Lawler. Pinagalitan si John ng supervisor dahil sa pagsira sa buong lugar. Si John ay 6 na buwan nang nakasubaybay sa isang Chinese restaurant para mangalap ng ebidensya sa ilegal na droga na ipinapasok roon na nagpapanggap na seafood mula sa Kwang Enterprise. Ngunit sa hindi inaasahan nahulog ang police badge ng kasamahan ni John dahilan nang nalaman ng mga ito na pulis sila. Napalaban ng dalawa sa mga Chinese kung saan lubhang nasaktan ang kasama ni John. Subalit napakadami ng mga ito na talagang nahirapan siya habang walang kaalam-alam ang mga customer ng restaurant sa nangyayari sa loob. Humingi muna ng time out si John sa dami nila, saka ipinagpatuloy ang laban at umabot na sila sa labas dahilan nang natakot ang lahat. Nang tangkaing makipagsundo ni John sa isa para tumistigo laban sa Kwang Enterprise pinatay ito ng kasamahan. Walang nakuha si John na makakapagturo sa bilyonaryo pero nasabat nila ang lahat ng mga delata na naglalaman ng mga droga. Dahil sa pangyayari galit na galit si Kwang sa pagkasira ng kanilang operasyon sa Estados Unidos. Umuwi na naman si Joey na araw-araw na lang nilulestay ang pera ng asawa sa pagsa-shopping. Pinuntahan siya ni Kwang sa silid para mag-usap at magpasalamat na rin sa regalo. Pero walang pakialam si Joey dahil magmula noon hindi niya ito mahal sa kabila ng gustong makuha ni Kwang ang pagmamahal ni Joey na matagal na niyang inaasam-asam. Si John nakatanggap ng email sa hindi kilalang impormante mula sa Taipei na nag-aangkin na nasa kanya ang talaan ng Kwang Enterprise. Agad ipinaalam ni John sa supervisor ang nalaman ngunit itinuturing lang ito bilang isang panlilinlang sa kanya. Gusto mang ipilit ni John na mapabagsak na niya si Kwang sa pagkakataon na ito. Ngunit ipinaalala ni Charlotte ang pagkakamali niya 15 taon na ang nakakaraan at pinagbakasyon na muna para mailayo siya sa kaso. Pero hindi nagpatinag si John sa boss, nagpasya siyang magtungo sa Taipei gamit ang peking dokumento upang hindi malaman. Samantala, nasa opisina ni Kwang si Raymond at may nakitang kahinahinalang bagay. Ngunit dumating si Kwang pero nagdahilan ng bata na manghihiram lang ng pantasa ng lapis sandali. Sinubukang hikayatin ni Kwang ang bata para makapag-bonding silang dalawa, pero halatang ayaw ni Raymond sa kanya noon pa man. Habang nagkakape din si Joey nakita niya sa video footage ang pagdaan ni John kung saan naalala niya ang nakaraan na mayroon itong ugnayan sa kanya. Sinundo naman si John ng mga kasamahan at dinala sa kanilang tutuluyang hotel para sa kanilang planong misyon na makuha ang sinasabing talaan. Si Joey at John ay may lihim na nakaraan. Pinuntahan siya ni Kwang sa kwarto dahil may kinuha ang anak niya na si Raymond na pagmamay-ari ni Kwang na sobrang mahalaga.
Kinuha ni Raymond ang talaan ni Kwang na nakasulat ang lahat ng mga koneksyon nito at operasyon sa ilegal na negosyo na posibleng sisira sa kanya, ngunit ayaw itong ibalik ng bata upang pigilan si Kwang sa pagkakaalam niyang pumapatay ito ng dolphin na ang totoo operasyon ng droga sa karagatan. Nakiusap na si Joey na kausapin ang anak para ibalik ang talaan, ngunit nalaman niya na may kinontak pala si Raymond na agent na nagngangalang John na ikinagulat nito. Walang magawa si Joey dahil ayaw ibalik ng anak ang talaan, hiniling niya na lang kay Kwang na saktan siya upang mapilitan ang anak na ilabas pero doon na nagalit si Kwang at ipinakita kung sino talaga siya. Pagkatapos sa pilitan niyang binabawi sa bata ang talaan, inamin na ni Raymond na ipinadala niya ito sa isang kaibigan sa Marriott Hotel Room 2018. Sa mga oras na iyon may kumatok sa kwarto nila John ngunit walang tao. Nakita niya na lang sa lapag ang talaan at nagulat siya na naglalaman ito ng mga impormasyon ng Kwang Enterprise. Agad nagpadala ng tao si Kwang para bawiin ang talaan habang balak parusahan si Raymond sa ginawa, pero nagawang makalaban ni Joey at iniligtas ang anak ngunit mahina siya pagdating kay Kwang, buti na lang napatulog ito ni Raymond. Agad umalis ang mag-ina upang magtungo sa hotel na ikinagulat ng anak kung paano natuto ang ina na magmaneho ng ganoon kabilis. Dumating na din sa hotel ang mga tauhan ni Kwang na ipinadala niya para bawiin ang talaan pero maling silid ang ibinigay ni Raymond dahilan ng hindi rin nila ito nakuha. Ipinahanap pa ito ni Kwang sa mga tauhan habang dumating na din doon ang mag-ina sa hotel. Nang may kumatok sa pintuan laking gulat na lang ni John nang makita si Joey sa tagal ng panahon at ipinagtataka niya kung paano siya nito natagpuan. Nagtataka din ang bata na magkakilala sila ng kanyang ina. Ipinakilala ito ni Joey sa anak at binalaan si John na nagpadala ng tauhan si Kwang para mabawi ang talaan. Nagtataka din si John kung paano nalaman ni Joey si Kwang, sinabi nitong kasal silang dalawa habang naguluhan na ang bata sa mga nangyayari. Subalit dumating ang mga tauhan ni Kwang, agad bumunot ng baril si John at pinaputukan ang mga ito upang pigilan sila at pinapasok ang mag-ina sa loob para magtago. Pinaulanan naman ng grupo ang kwarto ng bala, pero lumaban ang mga kasamahan ni John ngunit isa-isang napatay ang mga ito sa dami ng mga kalaban na nakaharap. Nabawi ng tauhan ni Kwang ang talaan, pero nang maghagis si John ng tear gas pinaulanan sila ng grupo ng bala, naghagis ito ng pampasabog at tumakas sa pagdaan sa maliit na daanan palabas at hindi na sila nasundan pa matapos sirain niya ang mga pintuan. Pagbaba muntik na nilang makasalubong ang mga dumating na kapulisan kaya tumabi na muna sila upang hindi makita. Doon na inamin ni Joey na si John ang ama ni Raymond na parehong ikinagulat ng dalawa. Gayunpaman kinailangan na nilang lumabas pero nakita sila ng pulis, agarang sumakay ang mga ito sa sasakyan ni Joey at hinabol ng mga kapulisan pero sa husay niya sa pagmamaneho nagawa nilang makatakas. Naibalik man kay Kwang ang talaan, mas importante sa kanya ang asawa kaya ipinahanap niya ito sa tauhan habang sugatan pala si John mula sa tama ng baril ngunit di sila pwedeng magpunta ng ospital dahil delikado. Upang hindi masundan ginamit ni Joey ang pizza delivery para ilayo ang mga kapulisan na sinusubaybayan sila at sumakay na lang ito sa tren, saka nagnakaw ng sasakyan na magagamit na ipinagtataka ni Raymond kung sino talaga ang mga ito noon. Dinala ni Joey si John sa ospital sa kanyang nayon upang magamot ang sugat, buti na lang pareho sila ng dugo ng anak kaya nakaligtas ito at napatunayang anak niya talaga si Raymond. Matapos nito nagpunta na sila kung saan tumira noon si Joey sa kanyang lola. Gulat na gulat si Raymond nang nalaman dahil walang alam ang bata sa dating buhay ng ina nang ilihim ni Joey ang lahat at kinalimutan ang nakaraan. Parehong namatay noon ang magulang ni Joey sa pangingisda kaya pinagbabawalan siya ng lola na lumapit sa tubig. Upang magkaroon siya ng pagkakaabalahan ibinuhos niya ang sarili sa mga sasakyan para maging magaling na driver. Ngunit isang araw may natagpuan ng mangingisda sa dagat ng isang kargamento ng droga, itinago ito ng kanyang lola upang protektahan ang lahat ng mga nasa nayon pero dumating ang isang gang para bawiin ang droga. Hindi lang droga ang pakay nila maging ang mga batang babae kaya tumakas na si Joey, hinabol siya ng gang sa isang matinding karera ngunit sa huli naharang ito at nahuli rin at dahil nakita ang kanyang potensyal binigyan siya ng gang ng trabaho bilang kanilang driver hanggang sa nakilala nito si John. Si John naman ay nagpunta sa Taipei noon bilang undercover agent para tiktikan ang drug shipment. Nagpanggap siyang buyer at sinundan ang sasakyan ng nagde-deliver ng droga kung saan ito si Joey. Na-inlove si John sa unang pagkikita pero ginamit ito ni Joey upang linlangan siya,
Gayunpaman iniligtas ito ni Joey sa aksidente at doon na nagsimula ang lahat na ma-inlove ang dalawa sa isa't isa. Ngunit nang lumalalim na ang relasyon ng dalawa, kinailangan ng aminin ni John ang lahat na isa siyang pulis na ipinadala para alamin ang buong operasyon ni Kwang at ang mga kasamahan nito. Iniisip ni Joey na ginamit lang siya ni John, inamin din naman ito ni John pero habang tumatagal totoo na itong na-inlove at inaakalang kaya niyang maprotektahan si Joey ngunit naiipit siya sa ahensya. Upang mailigtas si Joey pinatakas na ito ni John gamit ang kanyang sasakyan sa planong hindi na sila magkikita pa kahit kailan. Ayaw sana pumayag ni Joey pero napilitan na ito bago pa dumating ang mga kapulisan. Nung araw din sana na iyon nalaman ni Joey na buntis siya at balak sanang sabihin kay John pero hindi na niya nagawa. Sinakripisyo ni Joey ang sarili para protektahan ang anak kaya pumayag na itong pakasalan si Kwang noon, pero ngayon handa na ang dalawa na ituloy ang naudlot nilang pagmamahalan. Samantala, natagpuan ni Kwang ang itinatago ni Joey na larawan nila noon ni John na lalo nitong ikinagalit at patuloy na ipinapahanap sa mga tauhan. Kinausap naman ng dalawa ang anak kung may iba pang talaan si Kwang dahil kailangan ni John ng mas matibay na ebidensya. Walang ibang nakita ang bata pero may naalala itong bagay na hinala niyang may itinatago roon si Kwang na hard drive. Gusto itong balikan ni Raymond pero pinigilan siya ng magulang upang hindi siya mapahamak. May ipinadala ng mga tauhan si Kwang sa nayon nila Joey para maghanap sa kanya pero bago pa makapag-report naunahan na ito ni John. Agad niyang pinuntahan si Joey para tumakas na ngayon pero hindi na nila mahanap si Raymond. Bumalik pala ang bata sa bahay ni Kwang para kunin sana ang hard drive ngunit nahuli ito roon. Pasunod na sana ang dalawa pero nalaman nilang hawak na ni Kwang ang anak. Nakipagsundo na lang si John na siya kapalit ni Raymond. Hindi sana papayag si Joey dahil siguradong papatayin ito pero ito lang ang paraan ni John para mailigtas ang kanilang anak. Sa isang bayan doon sila nakipagkita ngunit hindi sumunod si Kwang sa napag-usapan dahil gusto niya lang mabawi si Joey at buuin ang inaasam niyang pamilya sa kabila ng noon pa man napilitan lang si Joey na pakasalan siya. Bago pa mapatay si John napabagsak nito ang mga tauhan ni Kwang at napatay ang driver sa husay niya sa pag-asinta. Pero pumalit si Kwang sa pagmamaneho para tumakas, ganun pa man hinabol sila ni John na ginawa ang lahat upang abutan lang sila ngunit nakatakas na naman si Kwang. Hinanap ito ni John hanggang sa makita niya sa isang sinihan, nagharap ang dalawa sa isang laban bilang personal kay Kwang ang lahat dahil matagal na niyang inaantay na mahalin siya ni Joey pero bumalik ito, ginagawa lang din ni John ang trabaho niya para hulihin ang drug cartel. Doon na naaresto ni John si Kwang at kinuha ng mga pulisya na ngayon ay may matibay ng ebidensya sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Inaresto din si John pero may nagpiyansa sa kanya hindi ang kanyang boss. Ipinakita ni John ang nakuha niyang ebidensya laban kay Kwang, dahil dito binigyan siya ulit ng pahinga para makapagbakasyon at ibinalik na sa kanya ng pulis ang passport. Paglabas sa presinto si Joey pala ang nagpiyansa kay John para makalaya gamit ang pera ni Kwang. Kinuha din ni John ang pagkakataon para magbakasyon silang pamilya ng magkasama. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!